Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kapag nangako ka sa isang tao, mahalagang tuparin ang iyong pangako. Halimbawa ay sa kasal, nangangako ang isa't isa na magmamahalan at magsasama hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, maraming mga pagkakataon na nabibigo ang isa't isa at hindi nakakatupad sa kanilang mga ipinangako. Marahil ay maaaring hindi natin siniseryoso ang ating mga ipinangako. O di naman kaya ay nagbago ang ating pag-iisip sa ilang mga kadahilanan kaya't ito'y nasira. Madalas bigo ang pag-aasawa dahil sa mga pangakong hindi natupad. Kabiguan ang nararanasan ng mga tao kapag ang mga pangako ay hindi natutupad. Nakakalungkot po dahil nabubuhay ang isang tao sa isang makasalanang mundo kung saan ang hinahangad na katuparan ng isang pangako ay hindi tiyak. Bagamat ang mga tao ay hindi tumutupad sa pangako sa isa't isa, tandaan na ang Diyos ay mananatiling tapat. Palagi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako. Maraming mga taon na rin ang nakalilipas nang nangako ang Diyos kay Abraham na siya'y pagpapalain ng sagana. Ito po ay ating makikita sa aklat ng Genesis chapter 15, kung saan inulit ng Panginoon ang kanyang pangako at kanyang ginagarantiyahan sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang walang kondisyong tipan sa kanya. Sa kabanata 15 ng aklat ng Genesis, talatang 1, pagkatapos noon ay nagsalita ang Panginoon kay Abraham sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, "Abraham, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at ikaw ay aking gagantimpalaan." Ito ang tiniyak ng Diyos kay Abraham na siya'y walang dapat na ikatakot. Kahit na si Abraham na walang anak sa panahong ito, at kahit na po si Abraham na walang anak sa panahong ito, ay hindi sigurado kung papaano siya pagpapalain ng Diyos, ito'y tinitiyak ng Panginoon na siya ang tatanggap ng tipang ito. Sa isa pang kabanata ng aklat din ng Genesis chapter 15 verses 2 hanggang verse 4, sinabi ng Diyos sa kanya, "Tumingin ka sa langit at bilangin ang mga bituin. Ganyan karami ang iyong magiging mga apo." At ang isa pang bagay na nakakatuwa na binigay sa kanya ng Panginoon, nang sabihin ng Panginoon sa aklat ng Genesis chapter 15 verse 6, na si Abraham ay naniwala sa Panginoon at siya ay tinuring ng Panginoon na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Tunay po na naniwala si Abraham sa pangako ng Diyos. At ito'y pinapahiwatig na alam niya na ang Diyos ay makapangyarihan at palaging tutupad sa kanyang mga plano at mga layunin. At nangyari nga na ang garantiya ng Panginoon sa kanyang pangako kay Abraham ay naganap. At ito ay sa pamamagitan ng Diyos na nagpatibay sa tipan sa pagitan niya ng ating Panginoon at ni Abraham. Ayon po kay Dr. Tom Constable sa kanyang online notes ng aklat ng Genesis, patunay po na ginawa na ngayon ng Diyos ang kanyang mga naunang pangako sa isang kasunduan, katulad sa isang maharlikang kaloob na lupain. Yamang ito ay naunawaan at pinaniwalaan ni Abraham, ibinigay ng Diyos bilang hari ang kanyang sarili na gumawa ng isang bagay para sa kanyang lingkod na si Abraham. At ang katuparan ng tipan ay hindi nakasalalay sa pagsunod ni Abraham. Ito ay ganap na nakasalalay sa pagiging tapat ng ating Panginoong Diyos. Sa isang banda, may kaibahan ng isang tipikal na kayuasan ng tipan, kung saan ang magkabilang panig ay sumasang-ayon na gampanan ang kanilang mga responsibilidad sa pagitan ng mga hatian ayon sa mga kasunduan. Subalit, ang tipan na nagpapahiwatig na ang Diyos lamang ang tutupad, ibinigay ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga apo ang lupaing kanyang pinangako. Naunawaan po ni Abraham na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, sa atin man ay mayroon tayong katiyakan na ang ating Panginoong Diyos ay palaging magiging tapat sa kanyang mga pangako sa atin. Ang mga tunay na mananampalataya sa Panginoong Hesus
ay nakakatiyak na makakasama nila ang Panginoon magpakailanman. Natitiyak po natin na ang pagkakaroon ng isang kahanga-hanga at walang hanggang tadhana habang ang ating relasyon sa Diyos ay maibalik. Anong laking kagalakan ang mamuhay ngayon na alam na natin ang Panginoon, siya ay laging tapat at hindi nakakalimot, palaging tumutupad sa kanyang mga pangako. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na iyong katapatan sa aming buhay. Nawa ay lagi po kaming magtiwala sa iyo at sa iyong mga pangako sa amin, O Diyos. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aking dalangin. Amen.